Amen. So, nung nasa palengke po kami, nakakita ko ng 20, binalik ko po dun sa babae. Amen. Pero, biruin mo, nung binalik ko yung 20, pagdating po namin, may nag-text na, ate, papadalhan kita sa GCash. Hindi naman po kalakihan, pero salamat po sa Lord dahil nakaka-extend po siya ng aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon na hindi po talaga po nagkukulang ang Diyos. Lagi pong sapat. Muli po ay mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang ating kapatid sa buhay. Amen. So napakabuti po ng Diyos. Dapat ganun, unlimited po na palakpak sa Panginoon eh. Amen. Lagi ko nga po sinasabi na dito po yung nakatayo kahit wala po palakpak, okay lang. Pero dapat laging unlimited ang palakpak sa Diyos. Amen. Amen. So yan yung mga anak ng Diyos na talagang nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ngayon ay dadako sa pagpapasalamat na kung saan ay naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Dapat natin ipagpasalamat yan dahil nais ng Diyos na ma-appreciate po natin ang kanyang kabutihan. Amen? Dapat lagi tumitibok ang ating puso sa Diyos. Amen po ba? Amen. So sige po. Inanyahan po ang lahat na magbukas po ng Biblia. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Amen. So sabi po sa Roma, Kabanata 6, talata ng 17 hanggang 18. Ngunit, salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, napakabuti po ng Panginoon, no? Dahil kay Apostol Pablo, ipinahayag sa sulatan na kung saan ay nais na makarating sa maraming tao na dapat pasalamatan ang Panginoon. Amen. Dahil ang lahat po ng tao ay nagmula sa makasalanang buhay. At ngayon nga po ay nakatagpo. Amen. Sa ating Panginoon. At ngayon po ang tao ay nabubuhay sa katwiran. Amen. At kung mayroon po tayong buhay na gano'n, ay dapat po natin pagpasalamat sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng makatotohanang buhay sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Tayo po ay naging alipin na po ng katwiran. Dapat ipagpasalamat po natin sa Diyos yan. Wala pong mahiya. Amen. So, inanyahan po ang bawat isa na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. So, unahin muna po natin ang mga babae. Sino po sa mga babae ang nagkaroon ng biyaya, ng kalayaan sa ibabaw ng mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo? Sino po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos ng buhay? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng aking darling is okay. Amen. Matagal ang oras po natin tumatakbo. Sabi nga ba time is gold. So, gusto ko pong pasalamatan ng Diyos na bubuhay sa aming buhay mag-asawa sa nakalipas na isang linggo. Alam naman po natin ang buhay natin dito sa lupa, hindi po madali. Amen? Talagang marami po talagang mga pagsubok, nararanasan, minsan, ilusyon natin, gagamitin ni Satanas para dayain ka. Amen? Lahat mga bulong niya, pero salamat po sa Panginoon. Dahil ang kabutihan niyo po ay lagi po nagpapaalala. Amen? At pinasalamatan ko po ang Diyos na buhay sa araw po ito na kanina, alas 4 pa lang po, gising na po ako kasi po mamamalingki kami ni Mama Nurse. Before po ako lumabas, nag-pray po ako na sa inyo ko po nilalagang ang lahat naming mga pangangailangan dahil alam naman po natin na ang ating buhay dito sa Lord, lalo na po pag sumusunod po tayo sa Lord, ang ating pong buhay ay sakto lamang po. Kaya yung alam po ng Lord na yung pera ko sa wallet ko is pang tayo sa offering ko na lang, din para po dun sa bagay na nilalaanan ko every week. Amen? So, nung nasa palengke po kami, nakakita ko ng 20, binalik ko po dun sa babae. Amen? Pero, biruin mo, nung binalik ko yung 20, pagdating po namin, may nag-text na,
at ipapadalhan kita sa GCash. Hindi naman po kalakihan, pero salamat po sa Lord dahil nakaka-extend po siya ng aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon na hindi po talaga po nagkukulang ang Diyos. Lagi po sapat. Kung ikaw mawalan, ay ikaw may magkakaroon. Salamat po sa pag-provide ng aming pangailangan sa araw-araw naming buhay. At pag-iingat, kaligtasan ay lagi namin natatamo dahil po sa Kanya. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Pinagpala daw po siya. Nakapulot ng bilti, binalik. Dapat lang. May may-ari nun eh. Amen. Pero tingnan niyo po, dahil binalik niya po yung 20, mayroong pong nag-tips at nagpadala sa GCash. So ang sabi po sa Deuteronomio chapter 28 verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Kung ang ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Diyos, huwag niyo pong kalimutan na pagpapalain po kayo ng Panginoon. O sino ba po? Sa babae. So palagpagan po natin ang ating Diyos sa buhay po ng Sister Junalisa. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoong Diyos. At tunay nga po na talagang kapag tayo po ay nasa Diyos, tayo po talaga ay safe. Nagpapasalamat po ako sa isang linggong pag-iingat ng Panginoong Diyos sa ating buhay, sa bawat isa sa atin na nandito. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon nung pong nakaraang araw na nagkaroon po ng aksidente sa rice mill. Nung pong mga panahon na yun ay salamat sa Panginoon sa kanyang ibinigay na yung po ng kapanatagan sa aming mag-ina dahil po ng mga oras at araw na yun, kami po ay talagang lalabas at napagkamalan po kami dun sa may gawin na pinagtitindahan namin ay isa kami sa mga napasama sa aksidente yun. Ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, tunay nga po pala talaga na once na nasa Panginoon tayo po pala talaga hindi niya papahintulutan na may mangyari sa ating buhay. At yung po napakalaking bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi po talagang yung mga oras na yun ay lalabas na kami mag-ina, pero hindi ko rin po alam na bakit mga siguro saka kami lumabas kasi 2:50 nangyari, pero mga 2:25 lumabas kami mag-ina. Nagpapasalamat po ako talaga sa Panginoon na tunay nga po talagang ang Diyos ay buhay at siya po talagang nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung po sa Diyos po lahat talaga ang patuloy. Amen. So ang sabi po ng Jeremias chapter 1 verse 8, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, ako ang Diyos ang nagsabi nito. Amen? So ganun po kabuti ang Panginoon. Sa ating buhay, sa ating paglalakbay, saan man ito, huwag daw po tayo matakot. Amen? Dahil may Diyos na kasama. Kasama natin saan man tayo magpunta. Kaya ang kanyang gabay at pag-iingat ay lagi pong pinararanas sa kanyang mga anak. Amen? So isa na lang po sa babae. Palagpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Annabel. Sige po, sabay-sabay na palagpak sa ating Panginoon. Mapagpala pong umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang kay Lord yung kaligtasan po sa pamilya ko at saka yung gabay niya. Tsaka yung pagpapala po yung binigay niya sa akin, sa amin lahat. Isa lang pong papasalamat ko kay Lord at saka natutunan ko po dito sa church. Kasi mga ilang linggo, nakapanood pa ako lang sa Facebook. I-share ko lang po yung pinanood ko. Isa po siyang pastor, nakasakay po siya sa isang hindi ko po matandaan kung jeep or FX ang sinakyan niya. Kung siguro narinig po niyo to. Na-aksidente po sila, lahat po sila patay. Pati yung pastor. Galit na galit po yung pastor sa driver. Sabi nung pastor sa driver na, bakit hindi ka umiwas? Bakit ang bilis mo magpatakbo? Sana buhay pa ako ngayon. Sana nagpapahayag pa po ako ng salita ng Diyos. Hindi po nagsasalita yung driver. Tapos umakit na po sila sa taas. Ang sabi po ng pastor sa driver, mapupunta ka sa impyerno. Kasi ako po ako yung maghahayag sa salita ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi ka mapupunta sa langit. Kinakabahan po ako. At saka tumatayo po yung balahibo sa narinig na yon. Ang sabi niya, mapupunta ka sa impyerno kasi hindi mo niligtas maraming taong namatay. Ito po sa madali pong salita, humukom na po yung yung sa taas. Sa mahirap, yung
yung mahirap po yung damit nila doon sa mapupunta sa impyerno. Yung magagamang damit mapupunta sa langit. Sabi niya, ito na, pangit ang mo, damit mo. Kasi marami kang napatay na tao, hindi ka umiwas. Ito po yung niya, tapos nagulat po siya doon sa driver, ang ganda na suot niya. Bakit? Sabi niya doon sa nag-uhukom, bakit yan ang sinuot sa kanya? Maraming taong namatay. Sabi niya, sige, tignan natin yung pass niya. Tinignan po niya doon sa una po, tinignan niya yung driver. Lahat po ng pasahero ng driver nagdadasal. Di ba nakagawa ang driver ng mabuti? Kasi lahat po noon nagdadasal po sila. Tapos ito na po yung pastor, tumingin po siya. Sige, ikaw naman para malaman mo. Lahat po noon, mga tao niya, nagsisimba, hindi po nagdadasal. Alam po niyong ginawa nila, lahat sila tulog. Paano ka naghayag ng ng salita ng Diyos at wala namang nakikinig? Hindi ligtas po yung pastor natin kung hindi po tayong makikinig mabuti. Doon ko po natutunan lahat sa ginawa ko. Kasi minsan nakakatulog ako. Doon po ako nagising sa napanood ko na hindi pala, porket yung pastoran natin nagdadasal, nagsusunog ng kilay, iligtas siya. Tayo po ang gumagawa ng paraan para lumigtas siya at makinig tayo sa salita niya. Yun lang po pinapasalamat ko kay Lord. Amen. Nakuha po ba natin ang mensahe? Amen. Ito po ang madaling mensahe. Kapag ang pastor po ay nagsasalita, amen, sa harapan ninyo, walang matutulog. Naunawa po natin, walang matutulog upang maligtas ang lahat. Amen. Kasi tingnan nyo po, ang sabi po ng 7:21 ng Mateo, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa langit. Hindi. Kundi yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Hindi po ibig sabihin, lahat po ng nagsisimba ay, kung talagang seryoso, ay maliligtas. Pero kung hindi naman seryoso, yun nga po, magaganap po yung Mateo. Pero dalangin ko, na ang taga Jesus My Life ay laging seryoso sa Panginoon. Amen? Palakap po sa ating lagi ng Jesus My Life. Okay, babalik, ibibigay ko na po sa lalaki, no? Kasi nakatatlo na po sa babae. So lalaki naman po tayo. Sino po sa inyo ang pinagpala ng Diyos? Pagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni brother dito. Sige po, sabay-sabay na palakpakan. Ako'y mabati muna sa inyong lahat ng isang mapagpalang umaga at lalo higit po sa ating pong daing ng Diyos na buhay. Ang pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon ay ang isang linggong pag-iingat gabay sa aking pamilya na patuloy po niyang iniingatan ang aking buhay, maging ang aking mga mahal sa buhay. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ng mga nakalipas na araw na kung saan po naganap yung aksidente na may namatay nga po na mag-asawa na yung pinagpapasalamat din ni Sister Lee sa kanila na sa gabay at pag-iingat po ng Panginoon sa kahabagan niya po nilayo po sila sa aksidente na kung saan doon din po sa lugar na yun na ako po ay nakasakay sa kulong-kulong. Nung pagligo ko po doon sa Intercity na kung saan malapit lang po doon sa may nabanggang mag-asawa na kung saan sila namatay. Yung pong sinasakyan ko kulong-kulong, pagligo ko doon sa gate, bigla po naputol yung sa may driver seat niya, yung bubong, na kung saan po bumagsak sa ulo ko. So yung pong pag-iingat ng Panginoon talaga na nandun po agad kasi yung pagbagsak ng bubong nung sinasakyan kong kulong-kulong, hindi po ganun kalakas dahil mabagal lang po yung aking takbo. Na ang pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon talaga na nandun po talaga yung pag-iingat niya. Na kung mabilis po yung takbo ko sa highway at doon na bumagsak yung bubong, natakpan po kasi yung ulo ko na maaari po ako ma-aksidente, na maaari akong bumangga dahil hindi ko makikita yung daan. Pero sa kahabagan po ng Diyos, napakabuti po talaga niya. Dahil po, ginagawa niyo po talaga kung saan yung mga bagay na hindi tayo mapapahamak. Bagamat nagkukulang po tayo sa Diyos, sa ating pong paglilingkod sa Kanya, sa ating mga ginagawa sa ating araw-araw na buhay. Pero ang Panginoon po talaga napakabuti po. Hindi niya po tayo nahayaan na tayo mapahamak. Na
talaga pong totoo yung sinasabi sa araw na 8:28 na alam natin sa lahat ng oras ay ginagawa ang Diyos para sa mabuti. Yung mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At maraming salamat po sa Diyos po lahat ang pangapula. Amen. So ang sabi po ng Gawa 16:31, sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, maging ang iyong sambahayan. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon siya kung mangako sa kanyang mga anak. Amen. Kaya mararanasan natin ang kaligtasan kahit saan man tayo naroroon. At sino pa po sa lalaki? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Kuya Tonton muna. Kuya Tonton muna. Kuya Tonton, sige. Ano po? Ebet, iya. Kita iya. Kana, malamanta. Kau iya mo. Ebet, manta. Amaya. Tulungan mo na nga, darling. Tana. Hawakan mo yung mic. Dali, I love you. Dito yung taas. Naman po. Ganon magmahal si Kuya Tonton sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Amen. So isa pa po sa lalaki. Meron pa po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Boy. Amen. Talagang hindi ko talagang palagpasin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay. Amen. Ako nagpapasalamat sa Diyos na buhay at patuloy niya ginagabayan niya ang ating mga mahal sa buhay. Ay papasalamat ko lang sa Diyos no, kahapon na talagang masakit po ang aking ulo. Saka parang yung pakiramdam parang tinangapos ako ng paghinga. Amen. Sabi ko siguro bunga na ito ng ating kabataan. Amen. At hindi limit sa inyo lahat. Ako nasa kaligtaan ng 110 years. Hallelujah. Opo. Kaya nga siguro, sabi ko, pero hindi. Hindi ako naniwala. Sabi nga sa libutan, hindi ka na walang tumatanda. Hallelujah. Amen. Ang pinapagsalamat ko sa Diyos na buhay. Amen. Hanggang kagabi sa pagdating ng prayer fasting, talagang masakit po ang aking ulo. Ininjik na sa akin sa ita na ginawa ko ng gamot ko na hindi. Hindi ko ginawa yun dahil naniniwala ko na mayroon akong Diyos na talagang sandigan ko sa lahat ng oras at panahon. Hindi talaga ko ginawa ng gamot. Ang hiniling ko na lang sa Diyos dahil ako ay may gampanin sa Kanya sa araw ng bukas, sa araw ng linggo. Ang tanging hiniling ko sa Diyos na huwag pa natilihin ang sakit na aking naramdaman, ang sakit ng aking ulo at ang aking parang kinakapos ako ng paghinga. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Walang gamot. Amen. Hanggang sa akin patuloy ang gabi, muli ako nag-pray. At ngayong umaga, pag-isip ko, napakaganda pa kanya. Hallelujah. Talagang ang Diyos ko ay maasahan sa lahat ng oras at panahon. Yan ang nagmamalik ko sa buong mundo, ang kabutihan ng Diyos at kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng yan ay sa Diyos ang patuloy. Amen. Kaya dapat lagi pasalamatan ng ating Diyos. So, wala na po, no? Ako na lang ang magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. So, salamat sa Panginoon sa araw-araw na paggabay ng Panginoon Diyos sa buhay ko, sa pagmamaniho. Alam naman po natin na hindi po ganun kadali. Mapasinggit man yan, 3 wheels man yan, 4 wheels man yan. So, salamat para sa Panginoon dahil patuloy ang gabay at pag-iingat sa aking buhay at sa aming mag-asawa. So, sa Diyos sa lahat po ng papuri. So, ibibigay ko na po ang mic sa susunod po na gawain. Yung pangako po ng Panginoon, bahala na po si Bulso magpaliwanag yan. Sige po, ang lahat po ay tumayo sa Panginoon.